Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako si Godfrey Quizon and this is my devotion for today, August 27. And topic po natin for today is paano malalaman ang kalooban ng Diyos or revealed will of God. So, ano po ba yung revealed will of God? So, the revealed will of God daw po refers to what He has made known to humanity through His Word. Ibig sabihin kung ano po ba yung nasa Bible po natin ngayon, ano yung mga teachings na na ipinahayag po ng ating Panginoon through our Lord and Savior Jesus Christ. Ibig sabihin kung ano po yung pinamalas or pinakita ng ating Panginoon sa Kristo, yung example, yung mga teachings, ba? And through the prophets also. And ayan po yung mga bagay na gusto pong ipaalam po sa atin ng ating Panginoon and to make it our standard. Ibig sabihin, of course, di nga po natin makakamit lahat ng gusto ng ating Panginoon. Pero of course, we know kung ano po ba yung gusto ng ating Panginoon na ipagawa para sa atin. Kaya nga po merong Biblia na hindi lang po tayo basta magbabasa sa Revelation na ay kailangan ko maisip na may tawag dito, yung ay kailangan bago ako maniwala dito sa Diyos nito. Kailangan may revelation ako mula talaga sa God, kay God mismo. Of course, hindi na po tayo nabubuhay sa ganun. And of course, kasi pag ganun mapapaisip ka na lang, maniniwala ba ako dito sa taong to? Parang niloloko nito sa camera ata. So, ayun guys, may way tayo of verifying the truth. Sabihin kaya nga po tayo may Biblia para dito po natin i-verify and susundin kung ano po ba yung gusto ng ating Panginoon na ipagawa sa atin or yung will ng ating Panginoon na gusto niya na malaman po natin. So, unlike a secret will in Deuteronomy chapter 29 verse 29, which is hidden in His eternal counsel, the revealed will is clear, binding, and meant for our obedience. God's revealed will is expressed in the law and fulfilled in Christ, guiding believers in holiness and service, and not as means of earning salvation, but as grateful responses of the redeemed. So ang ating scripture for the day is Deuteronomy chapter 29 verse 29. The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our children forever, that we may follow all the words of this law. So, ating teachings for today is God has revealed everything we need to know. Ibig sabihin ng ating Biblia po ang ating batayan upang malaman natin kung ano po ba yung mga dapat o hindi dapat gawin, ano ang nakakalungod o ah, tawag dito yung nakaka-glorify or ikaka-glorify ng ating Panginoon and ano ba yung mga bagay na hindi. Of course, ito po talaga ang ating batayan, ang ating Biblia. Kaya nga po, nandito po sa atin siya ngayon because our Lord guarded many prophets, many yung mga saints natin na ginabayan po ng ating Panginoon upang upang tayo po ay magabayan sa araw-araw nating pamumuhay and to us to have this deep relationship sa ating Panginoon. So, second teaching is God's plan span for creation to no creation. Ibig sabihin, hanggang dito po ngayon na ating nararanasan. And, tawag dito, ang old creation po kasi na sinasabi dito ay yung uh, sila Eva at Adan. Of course, sila po yung pinaka-old, pinaka matanda na creation po natin Panginoon na we are meant to be this perfect human beings. Kaso nga po na tukso po si Eva at Adan at ang ahas po ay tumukso sa kanila, si Satanas ay tinukso sila. So that is why napunta na po tayo sa eternal eternal sin. And of course, through the Bible, through the will of our Lord na hanggang ngayon po ay meron po tayong Biblia na gumagabay po sa atin every step of the way, every step of our life. So third teaching or last teaching natin, God has a specific and unique plan for you. Ibig sabihin, lahat tayo ay unique in our own way dahil ang Diyos po ang design sa atin and of course, we must not, parang wag natin i-doubt ng ating Panginoon dahil
Ating Panginoon po ang may alam ng lahat. So, ayun po, ako si Godfrey Quezon and this is my devotion for today, August 27. Sana po ay marami kayong natutunan. Ayun po, God bless.